Magandang araw mga kaibigan! Welcome back to the channel, and for today's video ay itatry ko pong tanggalin at palitan yung tint dito sa aking Nissan Navara. Yung po kasing tint nito ay matagal na at nagsisimula na po siyang mag-bubbles. So kung mapapansin niyo po dito sa aking driver side, wrinkled or kulubot na yung kanyang tint. Tapos same po yan ng condition doon sa kanyang passenger side. So dito makikita nyo halos yung lahat ng tint niya ay wrinkled na. Pero kung titignan po natin yung kanyang rear glass, mapapansin natin na sobra na talaga yung pagkakulubot or yung pagka-wrinkled niya. So para po sa video natin ngayon, magko-concentrate lang po ako dito sa apat na glass na to. Yung glass para dun sa kanyang rear, hindi ko muna gagawin yon dahil medyo challenging po yun eh. Meron po kasi dong defogger. So medyo natatakot po ako dahil pagka nagkamali ako doon, baka magkaroon ng problema yung rear defogger ko. So next time ko na po gagawin yon once na confident na po ako. So sa ngayon po, ay bumili lang po ako ng tint sa online. Yung nabili ko ay nasa 35%, in which sa tingin ko parang nasa medium tint lang po yan. At kung titignan nyo dito sa aking mga tint, nasa medium talaga yung tint na to eh. Ayoko po kasi nung masyadong madilim. Tapos kung gusto nyo rin po nito, magta-try po ako maglagay ng shop dito sa ilalim na po pwede nyo i-click. And bumili rin po ako ng toolkit para sa mga car window tint. So ito po, maglalagay din po ako ng shop na po pwede nyo i-click kung sakaling gusto nyo po itong i-check out. So wag na po nating patagalin. Samahan nyo po ako at gawin natin to. Binaba ko yung glass niya, tapos iinitan ko yan ng hot air gun. Simulan ko dito sa dulo. Pagka sa tingin ko natunaw na yung adhesive niya, gagamitan ko naman yan ng cutter na nanggaling dun sa ating toolkit. Medyo sisikwatin ko ng konti hanggang sa kaya ko na siyang ipil or hatakin. Iwan ko lang munang ganito to. Tapos mamaya, babalikan ko to. Ito yung magiging pattern ko. So ngayon natanggal ko na yung film. Kung minsan, lalo na pagka katulad dito sa akin, sobrang tagal na yung tint, hindi talaga maiiwasan na maiwan yung kanyang adhesive. Pero madali namang alisin to. Kailangan lang natin ng soapy solution katulad ng ginawa ko na to. So dishwashing liquid ito na hinalo ko sa tubig. Pagka nag-spray tayo mamaya, kukuha tayo ng brand new or fresh blade ng cutter. Tapos unti-unti nating i-slide para matanggal yung mga adhesive. Slide lang natin yung cutter, dahan-dahan lang. Makikita naman natin na yung adhesive niya ay naghihiwalay. Katulad nito, oh. Yan, kung mapapansin nyo, yan yung adhesive, naghihiwalay siya. So, ganyanin lang natin itong buong glass na to hanggang sa matanggal natin yung mga adhesive.
So tapos ko na itong driver side natin. Natanggal ko na yung tint niya at natanggal ko na rin yung naiwanang adhesive. So tapusin ko naman yung tatlong naiwanang pang salamin. Tapos ko nang tanggalin yung mga tint. Patulad na ito, malinis na yan. Tapos dito rin sa likod, nalinis ko na rin yan. Kahit yung dalawa dun sa kabila. So hindi ko na pinakita yung pagtanggal ng tint at saka pagtanggal ng adhesive. Kasi pare-pares lang naman sila eh. Kaya lang, napilitan akong tanggalin yung door panel. Kasi nga, nung tinatanggal ko yung adhesive dito, di ba napansin nyo na yung adhesive, nalalaglag siya. So nung patapos na ako, napansin ko na maraming pumasok dito sa loob. Hindi ko naman pwedeng iwan yon kasi pagka yun ay natuyo, magiging malagkit yun at makakasira yon dun sa bagong tint na ilalagay ko. So ngayon naman, ang gagawin ko dito, ikakat ko na yung bago nating tint. Gagawin kong pattern yung inalis natin na tint dito. So ito na yung para sa driver side. So i-slide ko lang itong cutter dito sa edge ng ating glass. Para makuha ko yung curve niya. So ito. Nakuha ko na yung curve. Balik uli ako dun sa loob. So ito, na-fit ko siya. So okay na to. Naayos ko na yung pattern niya. Next, kailangan linisin ko ng maigi to. Tapos ipil ko na rin itong tint natin. Naiporma ko na, nagbigay din ako ng 1/8 na allowance dito sa kanyang edge ng kanyang glass. Ngayon, i-squeegee ko na.
So sa second application ko ng squeegee, again, babasahin ko uli siya ng soapy water para maiwasan nating magasgas tong tint. Tapos kung minsan yung tint niya umaangat eh, kaya hindi po pwedeng isang application lang ng squeegee. Kumbaga, hanggat may nakikita kayong umaangat, squeegee lang ng squeegee. Tulad nito, oh, umaangat siya, oh. So, applyan lang natin ng konting pressure. Tapos, napanood ko rin sa YouTube na kung persistent siya, gamitan natin ng heat gun. Tapos yung mga gilid naman niya, para sure na naka-plaster rin, firm din yung kanyang mga edge dito sa dulo. Dito rin sa kabila. Final na squeegee. So gawin ko na rin yung dalawa doon sa kabilang side, pero hindi ko napapakita sa inyo. Papakita ko na lang to once na fully installed ko na siya. So ganito kaliwanag yung tint natin pag nandito tayo sa loob ng sasakyan. Dito sa kabila. Ganyan naman siya. So overall, okay naman yung pagkakatint ko dito. Kahit na first time ko itong i-DIY. So sana po may natutunan uli kayo sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!